Ako po si Gardo, hindi ko tunay na pangalan. At ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kahindik-hindik na karanasan na aking naranasan. Isang kwento na hindi ko makakalimutan at sa bawat pag-alala ko rito, isang takot ang bumabalot sa aking katawan. Ang kwentong ito ay magpapakita sa inyo ng isang lihim na matagal ko nang iniiwasan. Isang kwento ng paghihiganti, kalungkutan, at mga kaluluwang hindi matahimik. Kaya't makinig kayong mabuti at sana'y maganda kayo dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahihina ang puso. Alam mo ba ang kwento ni Matilda? Tanong ni Mang Carlos sa akin habang kami naglalakad pa uwi sa bahay. Nasa dulo kami ng kalsada sa gilid ng madilim na kagubatan ng barangay San Isidro kung saan madalas magtipon ng mga bata at matatanda tuwing may salo-salo o pagdiriwang. Minsan, usap-usapan nila ang mga kwento ng kababalagan na nagsimula sa probinsyang ito. Isa na rito ang kwento ni Matilda, ang babae na may isang napakalaking hiwa sa bibig na mula sa tainga hanggang tainga. Pero hindi ko inisip na totoo ito. Ang mga kwento kasi, madalas lang ang mga bata ang nag-iimbento. Sa tuwing gabi pagkatapos ng dilim, naglalakad siya sa kalsadang ito, patuloy ni Mang Carlos. Ang mga mata niya ay parang may itinagong takot. Siya ay maghahanap ng mga dumadaan. Tatanungin nila sila, maganda ba ako? Inisip ko na lang na baka kwento lang siya. Ngunit may ilang bagay sa sinabi ni Mang Carlos na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Hindi ko masyadong pinansin ang kwento, pero ang mga salita ni Mang Carlos ay naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Kinabukasan, naglakad ako mag-isa pa uwi mula sa school. Madilim na nang makalabas ako ng eskwelahan at may kumakalat na ulat na may ilang tao raw na nawawala sa bayan. Walang makapagpaliwanag kung anong nangyari. Tinutok ko ang aking flashlight sa kalsada at nagmadali na umuwi. Tinutokso ko pa nga ang sarili ko. Siguro mga kwento lang ng matatanda yon. Habang ako'y naglalakad sa madilim na daan, may narinig akong kakaibang tunog. Isang mahinang yapak. Isang maliit na yapak na parang may sumusunod sa akin. Nilingon ko ang likod ko, ngunit wala akong nakita. Siguro hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang magpatuloy ako sa paglalakad, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Habang patuloy akong naglalakad, nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng kalsada, nakatalikod at nakasuot ng puting damit. Parang hindi siya nararamdaman ng mga tao. Tila wala siya sa oras at lugar. Tumigil ako at tinitigan siya. Maganda ba ako? Tanong ng babae, sabay lingon sa akin. Natigilan ako nang makita ko ang mukha niya. Nanlumo ako sa takot. Ang kanyang bibig ay may malaking hiwa mula tainga hanggang tainga. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang sakit sa kanyang mukha ay hindi ko kayang ilarawan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Isang malupit na lamig ang sumakop sa buong katawan ko. Tumakbo ako, ngunit habang ako'y tumatakbo, naramdaman ko ang kanyang presensya na papalapit sa akin. Nang sumulyap ako sa likod ko, nakita ko siya, si Matilda. Patuloy na sumusunod at ang hangin sa paligid ko ay nagiging mas malamig. Parang mas sumisiksik ang kanyang galit. Habang tumatakbo ako palayo kay Matilda, ang mga yapak ko ay nagsimulang magmukhang mabigat. Mabigat na parang may isang mabigat na bagay na pilit akong hinahabol. Bawat hakbang ko ay naririnig ko ang tunog ng mga yapak niya na sumusunod, ngunit hindi ko na kayang lingunin siya. Parang may kakaibang puwersa sa paligid ko na nagiging dahilan ng panik sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong klaseng takot ang lumukob sa akin. Ngunit nararamdaman ko na hindi ako makakatakas. Isang malupit na hangin ang dumaan sa aking likuran at para bang may malamig na mga kamay
na humaplos sa aking balat. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kilabot at ang bawat kalabit ng malamig na hangin ay tila isang babala. Nasa kalsada na ako, ngunit ang kalsadang ito ay tila mas madilim kaysa dati. Parang ang mga anino sa paligid ko ay nagsisimulang magbago. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa mga likod ng mga puno. Isang huni ng ibon ang narinig ko mula sa likuran ko, kaya't mabilis akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Ang buong paligid ay tahimik at puno ng takot. Patuloy akong tumakbo, ngunit hindi ko na kayang takasan ang kaba sa aking dibdib. Ang amoy ng gabi ay nagiging mas mabigat at naramdaman ko ang presensya ni Matilda na parang umaabot na sa aking mga paa. Nang makarating ako sa isang madilim na kanto, biglang napansin ko ang isang maliit na bahay na hindi ko pa nakikita noon. Doon ako tumakbo, hoping na makakahanap ako ng saklolo o kahit isang makakatulong. Ang pinto ng bahay ay bahagyang bukas, kaya't walang pag-aalinlangan akong pumasok. Ang loob ng bahay ay dilim, ngunit naramdaman ko ang init mula sa isang lumang kalan sa gitna ng silid. Lumapit ako sa kalan at naupo sa sahig, humihingal, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito o kung anong gagawin ko upang makaligtas. Bigla, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid ko. Isang malamig na hininga na dumaan sa aking mukha. Nang nilingon ko ang pinto, nakita ko siya. Si Matilda. Si Matilda ay nakatayo sa labas ng bahay. Ang buong katawan ay natatakpan ng dilim. Hindi ko makita ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman ko ang galit na bumabalot sa buong katawan ko. Hindi siya pumasok, ngunit naramdaman kong nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit at ang bibig niyang may hiwa mula tainga hanggang tainga ay nagbigay ng kakaibang tunog. Ang bibig niya ay nagbukas at ang mga salita na lumabas mula sa kanyang labi ay parang isang sigaw ng paghihiganti. "Nag-iisa ka na," wika ni Matilda sa isang malamig na tinig. "Hindi ka makakalabas." Isang puwersa ang dumaan sa hangin, parang tinutulak ako ng isang hindi nakikitang kamay. Ang takot ko ay umabot sa punto na hindi ko na kayang mag-isip. Ang mga anino sa paligid ko ay nagsimulang magsayaw at sa bawat galaw ng mga anino, nararamdaman ko ang matinding presensya ni Matilda. Kung paano siya umabot dito, hindi ko na alam. Ang tanging alam ko lang ay naramdaman ko ang kanyang galit at hindi ko alam kung paano ko siya matatakasan. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng bahay, ang puso ko ay patuloy na kumakalapit sa takot. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang si Matilda, ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mas nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang malamig na hangin na dumaan ay tila may buhay at ang mga anino sa paligid ko ay parang nagsasayaw. May kasamang puwersang magpaparamdam sa iyo ng takot na hindi mo kayang ipaliwanag. Nagpasya akong tumayo at maghanap ng paraan upang makalabas ng bahay. Ngunit sa bawat hakbang ko, parang may isang puwersang humaharang sa akin. Nasa gitna ng pag-iisip ko kung anong dapat gawin, narinig ko ang isang malalim na tunog mula sa likod. Habang nilingon ko, nakita ko ang isang pinto na hindi ko napansin kanina. Isa itong matandang pinto na may mga ukit na puno ng alikabok at ang kahoy nito ay natutuklap na. Hinawakan ko ang pinto ng maingat at dahan-dahan. Naglalakad ako patungo sa loob ng isang madilim na kwarto. Sa kabila ng dilim, may isang bagay na nakakakita sa aking mga mata. Isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Ang salamin ay puno ng alikabok at tila hindi na nagamit sa mahabang panahon. Ngunit nang tinitigan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang nararamdaman ko na parang may isang bagay na sumulyap sa aking likuran. Ang isang malamig na boses ay muling bumangon sa hangin. "Anong nakikita mo?" Isang tanong na tumagos sa aking balat.
nakakapangilabot at nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Tumalikod ako at nakita ko siya. Si Matilda, tumayo sa likod ko. Ang mga mata niyang puno ng galit at sakit. Ang kanyang bibig ay mula tainga hanggang tainga at ang hiwa na iyon ay parang naglalabas ng malamig na hangin. Tumingin ka, sinabi niya sa akin. At ang kanyang boses ay parang naglalaman ng puwersang nag-uudyok sa akin na sumunod. Hindi ko kayang hindi sumunod. Dahil sa hindi ko kayang alisin ang aking mga mata sa kanyang muka, naglakad ako patungo sa salamin. Nang tumingin ako doon, nagulat ako sa nakita ko. Ang mukha ko sa salamin ay hindi ang mukha ko na matagal ko nang kilala. Ang sarili ko ay may kaharap na isang dilim na bumabalot sa aking katawan at ang aking mata ay puno ng takot. Ang ibang imahe ay tila nagpapakita ng isang madilim na lugar at doon, sa likod ko, isang anino ang gumagalaw. Gusto mong malaman kung bakit ako nandito? Tanong ni Matilda. Hindi ka makakatakas, hindi ka makakaligtas. Bago ko pa man mapagtanto kung anong ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang isang matinding malamig na hangin na dinala ako patungo sa isang mas madilim na parte ng bahay. Bigla akong napatingin sa taas, sa kisame, at doon ko nakita ang mga silueta ng mga tao na hindi ko maipaliwanag. Ang mga katawan nila ay nakabaling pababa, nakabukas ang mga mata, at parang wala silang buhay. Isa-isa nilang nilingon ako, at sa bawat mata nila na tumitig sa akin, parang ako'y nawawala sa sarili kong katawan. Ang hangin sa kwarto ay nagiging mas malamig at mas mabigat. Hindi ko na kayang huminga at sa harap ko, si Matilda ay lumapit. Hindi na siya nakakaramdam ng kahit anong kalungkutan. Ipinagkait nila sa akin ang buhay, kaya ngayon, ikaw ang magiging susunod. Bago ko pa man magawang magsalita, isang malupit na tunog ng mga kalansay ang narinig ko mula sa ilalim ng sahig. Naramdaman ko na parang may nag-aabot ng kamay mula sa ilalim, umaabot sa akin. Wala nang ibang paraan kundi tumakbo, pero hindi ko na alam kung saan patungo. Tumakbo ako at naramdaman ko ang mga kamay na humahawak sa mga paa ko. Tila may mga nilalang sa ilalim ng lupa na naghihintay lang na makuha ako. Habang patuloy akong tumatakbo, ang dilim ay parang lumalamon sa aking mga hakbang. Ang bawat galaw ko ay puno ng kaba at ang hangin ay tila hindi na normal. Ang lamig nito ay parang kumakalat sa aking katawan. Unti-unting ipinagkakait ang init at lakas. Ang mga anino sa paligid ko ay nagsimulang magbago at ang mga mata ng mga hindi kilalang nilalang ay muling sumulyap sa dilim. Para bang may mga kaluluwa na hindi ko kayang makaligtasan. Tumakbo ako patungo sa hagdang bato ng isang lumang bahay. Umaasang makakatakas ako mula kay Matilda. Ngunit nang makarating ako sa tuktok ng hagdanan, isang malupit na tunog ang sumabay sa aking takbo. Ang tunog ng mga paa na mabilis na dumadapo sa sahig. Isang puwersa, isang malamig na hangin ang dumaan sa aking katawan. At bago ko pa malaman kung anong nangyari, isang matalim na pakiramdam ang dumaan sa aking leeg. Nilingon ko ang aking sarili at nakita ko siya, si Matilda, nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na nauurong sa dilim at ang kanyang bibig mula tainga hanggang tainga ay muling nagbukas. Tinutukso ka lang nila. Ang kanyang boses ay malungkot, ngunit may kasamang galit. Bakit ka nagtatago? Bakit ka tumatakbo? Naglakad si Matilda patungo sa akin. Ang bawat hakbang ay parang isang hamon, isang pag-uusig na hindi ko kayang iwasan. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ko ang kalaliman ng kanyang galit, ang kanyang paghihiganti, na tila siyang sumasakop sa bawat sulok ng lugar. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Tanong ni Matilda habang patuloy siyang lumalapit. Ang malamig niyang tinig
ay parang naglalabas ng 100 taon ng paghihirap dahil ako'y itinakwil, sinaktan at pinatay ng mga tao na pinakamahalaga sa akin. Ang mga mata ko'y naging simbolo ng kanilang kasalanan. Habang siya ay lumapit, ang paligid ay naging mas madilim. Hindi ko alam kung paano ko siya tatakasang muli. Lumingon ako at sa bawat paglingon, ang mga pader ng bahay ay tila tumitibok, parang may buhay. Narinig ko ang boses ni Matilda na nagsasabing, "Hindi mo ba nararamdaman? Ako'y bahagi na ng lugar na ito. At habang nandyan ka, hindi ka makakatakas." "Matilda, ano ang gusto mo sa akin?" Ang tanging tanong ko sa kanya. Ang kaba ko ay hindi na maipaliwanag at ang mga kamay ko ay nanginginig. Ano ang kasalanan ko? Si Matilda ay tumigil sa harap ko at ang kanyang malamig na boses ay nagsalita ng mas mahina, ngunit puno ng hinagpis. Ang kasalanan mo ay ang hindi mo pagtanggap sa sarili mong kahinaan. Ang kasalanan mo ay ang pagtakas mula sa sakit na dulot ng mga taong nagtakip sa iyong mga mata, na nagtakip sa iyong puso. Akala mo ba ligtas ka? Bago ko pa siya masagot, naramdaman ko ang isang malupit na puwersa na pumipilit sumira sa aking katawan. Ang mga kalamnan ko ay nagsimulang manigas at ang aking katawan ay nagiging malamig. Parang may dumadaloy na enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Ang mga anino mula sa dingding ay nagsimulang humarap sa akin at sa bawat pagtingin ko may mga kaluluwang hindi ko kayang makita. Ang mga pader ay parang gumagalaw. Habang si Matilda ay patuloy na nagsasalita, nagkaroon ako ng isang matinding realization. Siya ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang sakit at galit na kanyang dala ay hindi natatapos, hindi nagwawakas. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ako ang nilalang na susunod niyang haharapin. Ang mga mata ni Matilda ay nagningning at sa bawat hakbang na kanyang tinahak, ang dilim ay tila sumisiksik sa katawan ko. Bago ko pa man mapagtanto kung ano ang mangyayari, ang kanyang kamay ay dumapo sa aking balikat. Matapos, madama ang malamig na kamay ni Matilda sa aking balikat. Nagkaroon ako ng isang kakaibang pangamoy sa buong katawan ko. Parang ang aking kaluluwa ay tinitimbang ng isang puwersang hindi ko kayang ipaliwanag. Ang malamig na hangin na dumaan sa paligid ko ay tila may buhay at ang mga kaluluwa ng mga hindi nakaligtas kay Matilda ay nagsimulang magpakita. Ang mga anino nila ay parang nakamasid sa bawat galaw ko. Sa wakas, nakita mo na, wika ni Matilda. Ang boses niya ay parang isang alingaw-ngaw mula sa mga libingan. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi para magtago, hindi para maghiganti lang, kundi para ipakita sa lahat kung paano ako iniwan, kung paano ako pinatay ng mga tao na nagtiwala sa akin. Habang nagsasalita siya, ang paligid ay parang nagbabalik sa isang nakakabagabag na alaala. Ang lumang bahay, ang mga kahoy na pader, at ang mga bintana na puno ng alikabok ay nagiging mga salamin ng mga nakaraan. Ang hangin ay nagsimulang magbago, nagiging mas malamig, parang isang matinding lamig na sumasakop sa buong katawan ko. Nais kong magtakbo, ngunit ang mga paa ko ay parang hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, Matilda, kung anong kasalanan ko. Ang tangi kong nasabi, ang mga mata ko ay puno ng takot. Wala akong kasalanan sa iyo. Tumawa si Matilda. Isang tawa na puno ng hinagpis at galit. Hindi mo ba nakikita? Ang kasalanan mo ay ang maging bahagi ng mundong ito na puno ng mga kasinungalingan. Akala mo ba ligtas ka dahil hindi mo pa ako nakita? Akala mo ba matatapos ang lahat ng ito kapag tumakbo ka? Hindi. Hindi mo ako matatakasan. Habang ako'y pinagmamasdan niya, ang mga kaluluwa mula sa paligid ko ay nagbigay ng isang malupit na sigaw. Parang isang malalim na ugong na nagmula sa ilalim ng lupa.
Ang tunog ng mga kalansay ay naririnig mula sa ilalim ng sahig at ang mga anino sa bawat sulok ng bahay ay tila nagsisimulang gumalaw, unti-unting lumalapit sa akin. Nararamdaman ko ang puwersang dumadaloy mula sa bawat gilid ng kwarto. Bawat pader ay tila may buhay. Ang mga mata ng mga kaluluwa sa paligid ko ay parang may kasamang pangako ng pagkawasak. Lumingon ako sa mga salamin sa paligid at doon ko nakita ang mga malalalim na mata ni Matilda, punong-puno ng galit. Ang mga labi niyang tumanim ng isang hindi maipaliwanag na sigaw. Ang bawat sigaw ay parang isang malupit na puwersa na nagpapalakas sa kanya. Nasa iyo ang mga susi, wika ni Matilda. Ang lihim ng aking paghihiganti, ang dahilan kung bakit ako naging ganito, ay nasa iyong mga mata. Isa ka sa mga nakakaalam, isa ka sa mga hindi nakapagpatawad. Habang nagsasalita siya, ang aking mga mata ay nagbabalik sa nakaraan. Ang isang kwento ng paghihiganti na hindi pa tapos, na patuloy na pinapalakas ng bawat biktima na dumarating. Ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima ni Matilda ay patuloy na nagsisiyakap sa akin. Pinipilit akong pumili kung magsasakripisyo ako o magiging bahagi ng isang mas madilim na landas. At bago ko pa matanggap ang lahat ng nangyayari, ang katawan ko ay dinala sa isang malalim na lugar. Isang lugar ng dilim at walang katapusang paghihirap. Ang aking mga mata ay nagiging bahagi ng mga mata ni Matilda at sa bawat sigaw, naramdaman ko ang sarili kong kaluluwa na unti-unting nawawala, nalulunod sa isang walang katapusang bangungot. Habang ang aking katawan ay patuloy na nilalamon ng dilim, ang lahat ng aking mga nararamdaman ay nagsimulang maghalo-halo. Ang malamig na hangin na dumaan ay tila nagbabalik sa aking mga alaala at ang bawat sigaw na umaabot sa aking pandinig ay nagpapalakas ng takot sa aking puso. Naramdaman ko na parang ang aking kaluluwa ay sumisiksik patungo sa kailaliman ng isang hindi matutukoy na lugar. Ang mga kaluluwa ni Matilda ay naroroon, patuloy na nagsasabi sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Sa gitna ng kalituhan at dilim, isang liwanag ang sumik mula sa isang sulok ng kwarto. Dahan-dahan akong lumapit doon at sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang kakaibang init na sumasalubong sa aking katawan. Ngunit nang makarating ako sa liwanag, isang masakit na tanawin ang bumungad sa akin. Isang larawan ng nakaraan ng mga tao na hindi ko nakilala. Ngunit nararamdaman kong bahagi ako ng kanilang kwento. May isang batang babae sa larawan, si Matilda, na nakatayo sa isang masaya at maliwanag na bahay. Ang mga magulang niya ay naroroon. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal. Ngunit may isang bagay na hindi ko matukoy sa mga mata ni Matilda. Ang galit at sakit ay nagkukubli sa kanyang mga mata at ang mga ngiti ng kanyang pamilya ay hindi tunay. Ang liwanag ay nagsimulang magbago at naging mas malabo at sa bawat pagbabago nito, ang kwento ni Matilda ay nagsimulang magbukas sa aking harapan. Naramdaman ko ang isang malupit na sakit na nagmumula sa kanyang katawan. Isang sakit na dulot ng pagtataksil, ng pagkakanulo ng mga taong pinakamamahal niya. Ang kanyang ama at ina, ayon sa mga anino ng nakaraan, ay isang parte ng isang malupit na lihim. Sila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang pagkamatay ko, ang pagkalimutan sa akin, ay dahil sa kanila. Isang tinig ang umabot mula sa dilim at nakita ko si Matilda, ang batang si Matilda, nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang mga mata niya ay puno ng galit at poot. Pinatay nila ako, sabi niya. Ang kanyang mga labi ay hindi humihinga, ngunit ang tinig niya ay patuloy na umaabot sa aking pandinig. Hindi ko na kayang patagilid ang mundong iyon at ngayon ipinagkait nila sa akin ang buhay ko. Ngunit ang galit ko ay maghihiganti. Sa aking pagkabigla,
nakita ko ang lumang bahay na naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mga pader ng bahay ay naging salamin ng mga lihim at sa bawat lihim na iyon, si Matilda ay naging mas malupit, mas matindi at mas determinado. Ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima ni Matilda ay nagsimulang magpulong sa harap ko. Ang mga mata nila ay puno ng takot at sila'y nagsalita ng sabay-sabay. Ito ang kanyang tunay na mukha. Ang kanyang paghihiganti ay hindi matatapos hanggang ang lahat ay magbayad sa kasalanan. Muling tumingin si Matilda sa akin at sa kanyang mata ay nakita ko ang hindi matitinag na galit na sumasabog sa bawat porsyon ng kanyang kaluluwa. Ang mga kamalian ng nakaraan ay magbabalik sa iyo. Huwag mong kalimutan, wika niya. At bago ko pa magawang magsalita, siya ay nagsimulang maglaho sa harapan ko. Ang kanyang itsura ay nagiging anino na parang maghihintay ng kanyang huling hakbang. Ang dilim sa paligid ko ay nagpatuloy at ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat. Hindi ko na alam kung anong totoo at kung anong hindi. Ang mga kaluluwa ni Matilda, ang mga alaala ng nakaraan, at ang mga sigaw ng mga hindi nakaligtas ay nagsanib sa isang kabangisan na mahirap gawing totoo. Ngunit nararamdaman ko na ako'y papalapit na sa wakas sa kasagutan sa lahat ng ito. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng lumang bahay, ang pader ay nagsimulang magbago. Ang mga kahoy na dingding ay nagiging makulay, parang mga salamin na nagpakita ng mga nakaraan. Nakita ko ang mga magulang ni Matilda, masaya at puno ng pagmamahal. Ngunit sa kanilang mga mata, may isang anino, isang lihim na nakatago sa kanilang puso. Nang makalapit ako sa isang lumang salamin na nasa gitna ng kwarto, naramdaman ko ang isang matinding presensya. Ang mukha ni Matilda ay biglang sumulpot mula sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, galit at sakit. "Pumili ka," sabi niya. Ang tinig niya ay naglalaman ng isang malupit na sigaw na halos mabaliw ang aking isipan. "Pumili ka," ulit ni Matilda. At sa bawat pag-ibig na ipinapakita ko sa kanyang nakaraan, ang mga kaluluwa ng mga naunang biktima ay nagsimulang magpakita. Ang mga mata nila ay naglalaman ng puot at paghihiganti. Ang galit ni Matilda ay lumaganap sa aking katawan. Para bang may mga kamay na humahawak sa aking mga paa. Mga kaluluwang gustong isumpa ako sa isang walang katapusang paghihirap. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malupit na pagsabog ng enerhiya at ang salamin ay nagbago. Ang imahe ng pamilya ni Matilda ay nawala at sa halip, nakita ko ang kanyang ama. Ang kanyang tunay na ama na walang kaalam-alam sa mga nangyari kay Matilda. Isang lihim na hindi niya kayang pakawalan. Isang kasalanan na wala na siyang magagawa upang itama. Ang kasalanan nila ay hindi mo kayang baguhin, sabi ni Matilda. Ang kanilang kasalanan ay ibinuwal ko sa inyong lahat. Hindi na nila matatakasan ito. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga kaluluwa sa paligid ko ay nag-uumapaw. Ang mga mata nila ay kumikinang sa dilim. Tumakbo ako, ngunit natutuklasan ko na hindi ako makakawala. Ang mga pader ng lumang bahay ay nagsara sa paligid ko at ang mga kaluluwa ni Matilda ay nagsimulang mag-isang magtulungan. Dahan-dahan akong nilalamon ng dilim. Ikaw ang susunod," wika ni Matilda. At sa isang malupit na tunog, ang lahat ay natapos. Bago ko pa magawang sumigaw o magsalita, ang aking katawan ay unti-unting nawawala, sumasama sa mga kaluluwa ni Matilda. Ang lahat ng naramdaman ko ay naging isang malupit na pangarap at ang lihim ni Matilda ay hindi na matatakasan ng kahit sino man. Ang bahay na iyon na puno ng takot at paghihiganti ay naging isang walang katapusang pagkakapiling ng mga kaluluwa na naghintay sa kanilang pagkakataon upang maghiganti. At sa huling sandali,
Natutunan ko ang pinakamalupit na aral. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay hindi nawawala. At kapag ang paghihiganti ay kumalat sa bawat sulok ng mundo, wala nang makakatakas. Ang mga kaluluwa ni Matilda ay patuloy na maghihiganti sa bawat isa at ang kwento niya ay magiging isang alamat na walang katapusan. Patuloy na aabutin ng bawat hindi nakakalimot